Anong ginagawa mo, Jane? Tanong ni Mags. Nagbubura ng kalawang. Sagot ni Jane. Napabuntong hininga siya nang mapagmasdan niya ang kinalabasan ng supposed to be ay chiffon cake niya. Ano ba talaga yan? Tanong nito. Chiffon cake. Chiffon cake? Kumunot ang noo nito. Akala ko uling na nasa pan. Hay, sayang naman to. Ibibigay ko sana to kay Makmak. Kapag ibinigay mo yan sa kanya, tiyak na itatapon lang niya yan sa basurahan. Swear. Ang lupit mo namang magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tiningnan ulit niya ang chiffon cake na ginawa niya. Gusto lang sana niyang sorpresahin si Michael kaya nagpaturo siya kay Sage na gumawa ng cake. Kung bakit naging uling ang kinalabasan niyon, iyon ang hindi niya kayang bigyan ng scientific explanation. Actually, hindi talaga sunog na sunog iyon. Pero sa nakikita niyang itsura ng ginawa niya, parang hindi nga matutuwa si Michael na kainin iyon. Parang nakikinita-kinatanan niya na magsasalubong na naman ng mga kilay nito kapag ipinresintan niya irito ang obra maestra. Pero sayang naman to, pinaghirapan kong gawin to. Kung balak mong pagtiyaga ang kainin yan, sige, good luck sa'yo. Tinapik siya ni Mag sa balikat. Pupunta nga pala ako sa grocery, baka gusto mong sumama. Hindi, ikaw na lang. Ililigpit ko na muna itong mga kalat ko rito sa kusina. Okay, akmang tatalikuran na siya nito nang tila may naalala to. Siya nga pala, Jane. Baka dumaan yung truck ng basura. Pakilagay na lang ng yung mga tinapon mong basura sa trash can doon sa labas. Mamaya para mabilis nilang makuha. Tumango siya. Sige, maiwan na kita. Iyon lamang at lumabas na ito. Siya naman ay naiwan doon. Sinimulan niyang ligpitin ang mga kalat niya. Hindi niya naiwasang makadaman ng panghihinayang nang itatapon na niya ang cake. Kaya ang ginawa niya ay tinikman niya iyon at baka magawan pa niya ng paraan. Pero agad din siyang napangiwi nang matikman iyon. Ang pakla! Hindi na talaga mapapagkanabangan niyon kahit pa paghinayangan pa niya. Oh well, wala naman siyang magagawa kung gano'n ang kinalabasan ng ginawa niya. Hindi siya katulad ni Sage na eksperto sa pagbibake. Isa pa, unang beses pa lamang niyang ginawa iyon. Pero sayang talaga, gusto sana niyang magpa-impress kay Michael. Ang kaso, palpak ang kinalabasan ng niluto niya. Kung sabagay, pwede naman siyang umulit. Marami pa namang chances. Wika nga, try and try until you succeed. Binalot na niya sa plastic ang mga itatapon niya at lumabas na ng kusina. Nagulat siya dahil paglabas niya ng bahay ay nakita niyang naroroon pa si Mag sa tapat. Kausap nito si Michael. Agad na umaliwas ang kanyang mukha nang makita ang binata. Kung hindi siya in love dito, hindi na niya alam kung ano pa ang eksplanasyon kung bakit natutuwa ang puso niya sa tuwing nakikita sila. Lumapit siya sa mga ito. Oh, nandito na pala si Jane. Ani Mags nang mapansin siya. Sige, maiwan ko na muna kayong dalawa. Mag-grocery pa kasi ako. Tumangulang si Michael. Nang sila na lamang ang naiwan, ay tumingin siya rito at nginitian ito. Ngayon ka lang yata nagawi rito sa amin, Makmak. Dinadalaw mo siguro ako, no? Hindi. Hindi? Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin si Mags ang dinadalaw mo. May liya na yon. Nakasimangot na sabi niya. Padabog na inilagay niya ang basura sa basurahan. Bumuntong hininga ito. I really don't know what to do with you anymore. Why do you always have to know everything? Ha? Napakunot noo siya. Anong ibig sabihin nito? Nothing. Total nandito ka na rin. Baka gusto mong pumasok muna. Ipagtitimpla kita ng juice. Alok niya rito. Bawal tumanggi. Minsan lang ako mang-alok kaya samantalhin mo na ang kabaitan ko. Hindi na mauulit. Inunahan na kaagad niya ito bago pa ito makatanggi sa kanya. He looked at her with an amused expression on his face. Kung hindi lamang niya alam na hindi ito ngumingiti talaga,
Iisipin niyang nakangiti ito sa kanya dahil bahagyang nakaangat ang mga magkabilang gilid ng mga labi nito. Hindi niya napigilan ang sariling punahin iyon. "Makmak, are you smiling at me?" Hindi sumagot ito. Sa halip, marahang umalis ito sa kinauupuan nitong bisikleta at hinila iyon papasok sa loob ng bakuran ni Mags. Nakangiting sumunod siya rito at pinatuloy ito sa loob. "Maupo ka muna riyan." Itinuro niya ang sofa. "Ikukuha lang kita ng juice. Sandali lang ako." Mabilis na nagnakaw siya ng juice para dito. Nang makabalik siya sa sala ay nakita niya itong nakatayo at nakatalikod sa direksyon niya at tila may ini-inspeksyon ng kung ano. Nilapitan niya ito. Tinitingnan pala nito ang scale model na ginawa niya. "Ikaw ang gumawa niyan?" Tanong nito nang maramdamang marahil ang presensya niya. Oo. Nagpagawa kasi ang isang kakilala ko ng scale model para sa bahay na pinapagawa niya. Dadalhin daw niya sa London. Ipapakita raw niya yan sa asawa niyang Briton. Hindi ko pa nga natatapos eh." "Akala ko ba nagbabakasyon ka? Bakit nagtatrabaho ka?" "Okay lang yun. Bale parang sideline ko na lang yan. Sayang din kasi ang kikitain kung sakali." Iniabot niya rito ang juice na tinimpla niya. "Juice mo nga pala." Tinanggap niya ito. Biglang nagsalubong ang mga kilay nito. Hinawakan nito ang kamay niya. "Anong nangyari sa kamay mo? Bakit ang daming band-aid?" "Nag-try kasi ako mag-bake kanina. Sa sobrang pagmamadali ko dahil umuusok na yung oven, nakalimutan ko magsuot ng mittens. Kaya ayan, napaso ako." "Sa susunod, mag-iingat ka." "Okay." Pagkatapos ay ngumisi siya. "Uy, concerned siya sa akin." "Hindi ako concerned sa'yo. Concerned ako sa sarili ko dahil ako palagi ang binubuliglig mo kapag inaatake ka ng kapraningan." Kumalamang kanyang sikmura. Tila narinig nito iyon dahil sumunod na tanong. "Kumain ka na ba?" "Hindi pa nga eh," sagot niya. Noon lamang niya naalalang wala pa nga palang laman ang kanyang tiyan. Masyado siyang engrossed sa ginagawa niya kanina kaya hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Isa pa, nag-bake siya kaya napaisip niyang iyon na lamang ang kakainin niya. Kaya nga lang, nasunog ang niluluto niya. Pumalatak ito. "Hindi ba sabi ko sa iyong huwag ka magpapalipas ng gutom?" Ngumiti siya. "Tara, yaya nito." "San?" "Sa Sweet Sage." "Magde-date tayo?" "Hindi. Papakainin kita para magkaroon na uli ng nutrisyon yung utak mo." Natawa siya sa sinabi nito. "Sus, yayayain mo lang ako mag-date. Ang dami mo pang palusot." Inilapit ni Jane sa bibig ni Michael ang tinidor na may lamang baked macaroni. "Come on, Makmak." "What are you doing?" "Obvious ba? E di sinusubuan kita." "Come on, open up." "Kaya kong kumain mag-isa. Hindi mo ako kailangang subuan." "Ayos lang yun. Nagde-date naman tayo. Ganito talaga mga nagde-date. Nagsusubuan ng pagkain." Kumunutang noon nito. "Sino naman nagsabi sa'yo niyan?" "Wala. Imbento ko lang." Ngumiti siya. Gusto niya ang takbo ng mga pangyayari. Naroroon sila sa open park ng Calle Pogi, malapit sa gym, sa halip na nasa Sweet Sage. Pagpasok kasi nila ng bake shop kanina ay inulan sila ng tukso ng mga kaibigan nitong naroroon at nakikipag-date sa kanya-kanyang nobya. Para hindi masira ng hustong mood nito, isinuhestyon niya ang mag-take out sila at humanap ng ibang lugar na makakainan. Pumayag naman ito at doon nga sila nakarating sa parke. Nakapwesto sila sa bench na nalililiman ng mayayabong na dahon ng punong mangga. Pinagbasdan niya mukha nito. Halatang iritado ito, ngunit hindi siya sinasaway nito. May pagtingin din ba ito sa kanya kaya tinotolerate nito ang kalokohan niya? "This is not a date, Jane." Pagtatama nito sa kanya. "Oo na, hindi na tayo nagde-date." Muling inilapit niya sa bibig nito ang tinidor na may lamang baked macaroni. "O sige, kumain ka na." Para siguro tumigil na siya
ay kakukulit dito ay tinanggap na nitong isinusubo niyang pagkain. Nginitian niya ito. Akmang susubuan sana ulit niya ito pero hinawakan nito ang kanyang kamay para pigilan siya sa gagawin niya. I can take care of myself. Stop feeding me. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. True to his words, nang luminga siya sa paligid, halos lahat ng mga mata ay nakatutok sa direksyon nila. Napangisi siya, pagkatapos ay muling ibinalik ang atensyon dito. Hayaan mo silang mainggit. Wala tayong magagawa kung trip nila tayong panoorin. Saka mga bata lang naman ng mga yan. Kumaway pa siya sa isang batang nakatingin sa kanila. Daig mo pang bata sa kakulitan mo. Iiling-iling na sabi ni Michael. Bakit? Bata pa naman ako ah. I'm only 26. You are already 26. So? I'm young at heart. Bakit ba? Besides, ano naman ang mapapala ko kung magseseryoso ako ng husto at sisimangot? Magkaka-wrinkles lang ako. Another thing, we only pass this lifetime once. So I might as well enjoy it. Narealize ko yon isang umaga nang mapansin kong wala na akong ibang ginawa kundi isubsub ang sarili ko sa trabaho. Kaya nga bigla akong naisipang magbakasyon. No fun, no excitement, no thrill na ang buhay ko. None whatsoever. Ang boring. You're looking for fun, excitement, and thrill. Kaya ba ako madalas mong pagtripan? Tinapik niya ang braso nito. Hindi ah. Hindi ganun yon. Ikaw naman kasi, masyado kang seryoso. Ang hirap mong i-approach. Para namang hindi tayo naging magkaibigan minsan. You see, you really need to loosen up sometimes, Makmak. Besides, ngayon na lang tayo muling nagkita pagkatapos ng ilang taon. Ganyan pa ang reception mo sa akin. Nasaan ang kaibigan ko si Makmak na ipinagtatanggol ko pa noon? Tila hindi nito nagustuhan ang huling sinabi niya dahil nalukot ang gwapong mukha nito. You don't have to remind me of the past. I don't like it. Bakit naman? Iyong past na yon, doon tayo nagkakilala. Naging magkaibigan din tayo noon. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo pero ang laki na talaga ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating Makmak na nakilala ko. Kumunot ang noon nito. Are you telling me that you don't like the new me? Not really. I'm really proud of what you have become, Michael. I mean, you're really accomplished man and one of this country's most sought after lawyers. You have changed a lot, but it's for the better. Kaya lang, dahil sa malaking ipinagbago mo at pagnanais na kalimutan ng nakaraan mo, parang pati ako ay kasama mo na rin kinalimutan. She couldn't help being sad at the thought of Michael wanting to forget about his past. Maya-maya ay muling nagsalita ito kaya napabiling ulit siya. That's not true, Jane. I don't wish to forget about you. Nung mga bata pa tayo, ikaw lang nag-iisang kaibigan ko. Kahit matagal tayong hindi nagkita, itinuturing pa rin kitang kaibigan. Ayoko sanang masira o mawala ang pagkakaibigan nating iyon. You're a very important friend to me. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang huling sinabi nito. A very important friend. Well, that was all she was to him. Hindi niya malaman kung matatawa siya o maiiyak sa sinabi nito. After all this time, he only saw her as a very important friend. Hindi na lumagpas pa roon ang pagtingin nito sa kanya. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili. Salamat at itinuturing mo pa rin pala akong kaibigan. Ang akala ko'y nakalimutan mo na yon. Nginitian niya ito kahit alam niyang hindi umaabot sa mga mata nito ang kanyang ngiti. Hindi ito kumibo. Siya ay tumahimik na rin. Wala na siyang maisip sabihin. Isa pa, para kasing nalulungkot na talaga siya sa kaalamang binura na pala nito ang alaala ng kabataan nila. Kahit ba sabihin hindi nito nakalimutan ng pagkakaibigan nila, iyon nga lang, kaibigan lamang ang tinuring nito sa kanya. Sinasabi na nga ba niya at siya na lang talaga ang umaasa. Well, nobody can blame her. After all, she loved the guy. Siyempre, natural lang na umasa siyang may katuguan ng nararamdaman niya para dito. Ang kaso, suntok sa buwan yata ang kahilingan niya.
She should have expected this, but her heart was as stubborn as her heart. Ayaw niyong maging pessimist, but reality bites, wika nga. Dahil ngayon, alam na niya ang totoong score. Michael only saw her as a friend, nothing more, nothing less. Narinig niyang may tumikhim kaya napabaling doon ang kanyang pansin. She saw Michael's friend, Bowie, Lian, Matt and Wacky, several meters away from them. They were all wearing basketball jersey. Mukhang tapos na ang tatlong makipag-date sa mga nobya ng mga to. Ahem, akala ko ba pare wala kang balak i-date nung si Jane? Tanong ni Wacky na siyang may hawak ng bola. Kaya pala kayo umalis kanina sa Sweet Sage dahil dito kayo magde-date. Wala eh, sagot niya sa pilit pinasiglang tinig. Irresistible ang charm ko kaya hindi ako kayang pahindian nitong si Makmak. Ibig sabihin yan, binibini, sinasagot ka na nitong kumpare namin. Sabad ni Lian. Hindi pa eh, nagpapakipot pa rin. Pakikisakay na lamang niya. Abay kung hindi madadaan sa santong dasalan, daanin mo na sa santong paspasan. Suwestyon ni Bowie. Nagtawanan ng mga kaibigan nito maliban kay Michael na seryosong-seryoso ang anyo. Tumunog ang cellphone nito. Nagpasintabi ito sa kanila kapag kuwan ay lumayo ito ng kaunti. Pagkatapos ito makipag-usap saglit sa caller nito ay bumaling ito sa kanya. I'm sorry Jane, ihahatid na kita sa bahay ni Mags. Kailangan ko pa makipagkita sa kliyente ko para sa hearing namin bukas sa Pasig. Hindi mo ako kailangang ihatid. Sige na, umalis ka na. Okay lang ako rito. Pero, it's okay really. Sige na, umalis ka na. Baka mainip ang kliyente mo at matalo pa ang kaso nyo. Pagtataboy niya rito. Uubusin ko pa itong mga pagkain binilo mo. Aba, sayang to. Maraming nagugutom sa mundo. Tinitigan siya nito. Nang masiguro nitong wala talaga siyang balak na magpahati dito, ay nagpakawala ito ng hininga. Pagkatapos ay binalingan nito ang 4 na kaibigan na nakatingin lamang sa kanila. Kayo nang bahala maghatid kay Jane. Nagsitanguan ng mga iyon. Bumaling uli siya kay Michael. I'm going now. Sure, go ahead. Sumakay na ito sa bisikleta nito. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo ito. Somehow, she couldn't help thinking he was also slowly drifting away from her. Nakakalungkot mang isipin pero iyon ang katotohanan. Wala itong espesyal na pagtingin sa kanya. Bumuntong hininga siya. Jane, okay ka lang ba? Noon niya naalala na naroon pa pala ang mga kaibigan ni Michael. Si Matt at ang tanong kung okay lang siya. Oo naman, sagot niya. Mukha ba akong hindi okay? Walang sumagot sa mga ito sa tanong niya. Ninitian niya mga ito. Kapag kuwan ay dinampot niya ang styrofoam na may lamang baked macaroni at inalok ang mga ito. Baked mac, anyone? Nakangiting alok niya sa mga ito. Ngunit kahit nakangiti siya, hindi niyon kayang pagtakpan ng katotohanang nagdurugo ang kanyang puso. Who said falling in love was the easy anyway? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!